Zeus, where the heck are you? Sir's voice echoed. Hinahanap nito si Zeus. Natutop ko naman ang bibig ko dahil sa kaba. Paano kung may gagawin siya sa kanya o sa kanila? Hey cuz, bakit? Zeus said. Nakasuot ito ng maong short at nakasando. Kabababa lang nito galing sa taas. Mukhang naguguluhan ito dahil sa malakas na pagtawag sa kanya ni Sir Joaquin. Well, sino nga bang hindi maguguluhan? Ang lakas ng boses ni Sir Joaquin, parang kakain ng tao eh. Get that witch out of my house. Get that witch out, Zeus, o kakalimutan kita bilang pinsan ko. He seriously said. Napalunok ako. Ngayon ko lang nakitang ganito kagalit si Sir. Kasalanan ko talaga to eh. This isn't right. Sir, okay lang po ako. Pagpapaliwanag ko sa kanya. I swear, nakakatakot ang mukha niya ngayon. No, that girl needs a lesson. Hindi pwedeng gaganyanin kanya. Napalunok ako at hinayaan na lang siyang magsalita. Cuz, I'm sorry for what happened. Ako na ang bahala sa kanya. Iuuwi ko na lang silang dalawa. I'm really sorry. Hinging paumanhin ni Zeus. You better be. Ikaw ang nagdala sa kanilang dalawa rito sa pamamahay ko, Zeus. You should shoulder the consequences of your visitor's actions. I scratched my arms at umiling-iling. Hindi naman tamang si Sir Zeus ang mananagot sa kagagawa ni Misty, diba? That's unfair. May narinig ako mga paang papunta sa direksyon namin at nakita ko si Misty na hanggang ngayon ay nakabikini pa rin. Hindi ba siya nilalamig sa suot niya? Mga tao nga naman. What's happening here? What's this noise all about? Why are you guys shouting? Naguguluhan niyang tanong. It's because of you. Gusto ko sanang sabihin, pero baka akong balingan ng galit nila, kaya chill na lang muna ako dito sa Gedli. I want you to pack all your things. Joaquin told her sternly. Ayan, gabani mo day. Ayan, nakarama ka tuloy. Bakit kasi may mga taong hihilaan ka talaga pababa? Wala ka naman ginawang masama sa kanila. Dala ba ito ng inggit? Pero saan naman siya maiinggit sa akin? Kung tutuusin, ako dapat ang mainggit sa kanya dahil maganda ang trabaho niya. Mayaman pa, kumpara sa akin na katulong lang. Hindi sa inaano ko yung pagiging katulong pero sabihin na nating mas malaki ang sweldo niya at di siya nagpapakahirap magpaalila sa iba. Excuse me? What? Hindi siya makapaniwala. Halata sa ekspresyon niya. Hurt is evident in her face. Kung ako rin sa kalagayan niya, masasaktan din ako. I don't want a mouse in my house, Misty. Kailangan pagbalik ko wala ka na sa pamamahay ko. Kung ayaw mong kalad ka rin kita palabas. Napadilat naman ang mata ko sa sinabi ni Sir. Lah, grabe siya. Kalad ka rin kaagad? Ano to, nasa pelikula kami? Misty walked out. Nakita kong pumunta siya sa kwartong tinutulugan niya. Umalis na rin si Sir Joaquin habang sinusundan naman ni Sir Zeus si Misty. Well, that's awkward. Nagulat ako sa biglang nagsalita sa likod ko. Si Sir Red. Hala, wala naman to kanina rito yeah. Lumingon ako sa kanya. He's staring at me like I'm some kind of food. Parang tumayo ang mga balahibo ko sa batok dahil sa paraan ng pagtitig niya. Napadako ang mga mata ko sa labi niya nang bigla niya itong dilaan. Napahawak ako sa dibdib ko nang bigla itong kumabog ng mabilis. Nagulat ako nang tumawa siya. A sexy laugh. If you could just see your face, haha. Napapikit ako dahil bigla siyang lumapit sa akin. Naramdaman ko ang kamay niya sa ulo ko. Take care. Huwag kang magpapadala sa mga taong gagamitin ka lang. Good luck. He said in a husky voice. Nang dumilit ako'y wala na siya sa harapan ko. Oh my God, pinagagagawa nun. Pero bakit kinakabahan ako? Sus ko, Mariosep. Dali-dali akong umalis sa kinatatayuan ko at naghanap ng pwedeng gawin. I want to keep myself busy para hindi ko maisip ang mga nangyari ngayong araw na to. Hindi ko nakita si Sir Joaquin. Hindi ko alam kung saan siya pumunta. Kaya ginawa ko na lang ang pwede kong gawin para lamang hindi ko maisip ang nangyari kanina sa pagitan namin ni Sir Red. Nasa labas ako nang makita ko si Misty. Dala-dala ang luggage niya. Kasunod nito sila Sir Zeus at Sir Red. Mr. stared at me with hatred in her eyes. She's clearly shooting daggers at me. Kung nakakamatay lang ang tingin niya, baka kanina pa ako nakabulagta rito. Are you happy now, Witch? She said habang nasa harap ko na siya. This isn't right. Galit na galit siya eh. Parang mangangain ng tao. Watch me whip? Watch me nay-nay? Napatikip ako sa bibig ko dahil sa nasabi. Gago, pinagsasabi ko.
kasi naman kinakabahan ako sa kanya eh. Narinig kong tumawa sa likod niya sina Sir Zeus at Sir Red dahil sa sinabi ko. Shut up, you two. It's not even funny. Singhal niya sa dalawa kaya tumigil ang mga ito. Do you think you won? The game is still starting, loser. Hinding-hindi ka mananalo sa akin. Sigaw niya sa mukha ko. Naramdaman ko namang tumalsik ang laway niya sa mukha ko. Yak, ano ba yan? Asan ang manners mo be? Yung laway mo oh? Mahinang saad ko, sabay pinahira ng laway sa mukha ko. I don't care. Napangisi ako. Galitin pa natin. Galit na galit? Gusto manakit? Sabay ngiti sa kanya. I know hindi na niya kaya. Naramdaman ko na lang ang sakit ng anit ko dahil sa malakas na kapit niya sa buhok ko. Hindi ko to napaghandaan. Naramdaman ko na lang na may nagtanggal sa kamay niya sa pagkakahawak sa buhok ko at pinaghiwalay kami. It's Sir Joaquin. Nagulat ako nang hinawakan niya ang palapulsuhan ni Misty. Hindi ko alam kung bakit para akong nasaktan sa nakita. Hello, ako ang sinabunutan, pero bakit parang siyang kinakampihan mo? Gusto ko sanang sabihin pero nanatili na lang akong nakatuon sa kinatatayuan ko habang tinitignan silang inayos ni Sir Joaquin ang buhok ni Misty. What a nice sight. Aalis na sana ako nang nagulat na lang ang lahat. Kinuha ni Sir Joaquin ang luggage ni Misty. Hawak din niya sa kabilang kamay ang palapulsuhan nito, sabay kaladkad sa kanya paalis. I told you, you will not like it when I'm mad. Sir, galit ka po ba? Si Apple kung galit ka pa, at Orange kung hindi na. Hehehe. Kanina ko pa siya kinukulit, pero parang walang nangyari dahil naka-poker face lang siya. Parang tanga naman to si Sir eh. Sarap sa pakin? What do you think of me? Uto-uto? Okay, Orange. Napatawa ako pero sinamaan niya ako ng tingin. Kaya tumahimik ako at kunwaring naiintindihan siya. Pero sa loob-loob ko ay gusto kong humalakak. Ang cute ni Sir magtampo. Hindi lang na-text ng good morning, nagtatampo na. Parang jowa lang eh no? Sarap pisilin ng pisngi eh. Anyway, kumain ka na ba? He asked. Napalabi ako sa kanya. La, si Sir pa-fall. Sagot ko kaagad sa kanya. Bahagyang kumunot ang kanyang noo na parang hindi naiintindihan kung bakit ko sinabi yon. What are you saying? Wala sir, isa prank lang. Ito naman hindi mabiro. Pabiro ko siyang pinalo sa braso. Hit me again kung gusto mong mahalikan. Napalayo agad ako sa kanya. He smirked at my reaction. Takot ko lang na mahalikan mo ko no? Sir, grabe ko sir. Bata pa ako. Napahagikik siya sa reaction ko. Tama naman na, bata pa ako. Ito talagang si Sir may pagka-adik eh. Anyway, I have something to give you. Tumayo siya at kinuha ang isang box. It's a cellphone box. Kumunot ang noo ko nang makita ang brand ito ng isang Apple at color black ito. This is an Apple product. iPhone 12 Pro with 512 gig ROM. So, do you like it? Takot na takot ko siyang tinititigan. Seryoso ba siya? Hindi ba siya nababaliw? Ako? Bibilhan niya ng iPhone 12 Pro? Seryoso? Sir, sabihin niyo nga sa akin kung nagbibiro kayo. O sapakin niyo na lang po ko. Baka sakaling magising ako sa nakakatakot kong panaginip. Okay sir, ready na po ako. Hindi kasi ako makapaniwala. Sa probinsya namin, mayaman lang ang may iPhone at hanggang Cherry Mobile lang ako. Hindi ko akalaing may magbibigay sa akin ng ganito. Seryoso ako. Ayaw mo ba? Itapon ko na lang kung hindi mo gusto ang kulay o ayaw mo niyan. Hanap na lang tayo ng bago. Napadilat ako. Putya, seryoso ba tong taong to? Sir, pinagsasabi mo. Baliw ka ba? Anong itatapon? Magkano ba to at gano'n na lang kung itapon mo ha? Hindi ko mapigilang magtaas ng boses sa kanya. Nagbibiro lang siguro tong taong to eh. Baka prank lang. May camera siguro. I'm not joking. I got that phone at the cheapest price kaya no worries. Umiling-iling pa siya. How much is this sir? May iPhone po bang cheap sir? Baka nga kapag binenta ko buong bahay namin sa probinsya, hindi pa rin kayang ibili ng iPhone eh. That's just 97,990. Cheap lang. Kaya ba ayaw mo kasi hindi mahal? Halos mawalan ako ng ulirat sa presyo. Hindi ba mahal sa kanya ang 97,990 pesos? Sir, totoo ka ba? Hindi ka ba naengkanto? Teka lang, tawagan ko lang si Maestra Nana. Siya ang nagpapaalis sa masasamang engkanto sa lugar namin eh. Wait lang sir, hanapin ko lang ang number niya ha. Nanginginig ko ang kinuha ang Cherry Mobile kong keypad at hinanap ko ang number ni Maestra Nana.
Masama na to. Iba na ang nangyayari sa sir ko. Nababaliw na yata siya at hindi ko hahayaan yun. Hey, calm down. What are you talking about? He said and held my hand. Tumingin siya sa mga mata ko at ngumiti. You deserve this, okay? You deserve every wonderful things the world can offer you, Amar. His eyes. It's different from the same cold and heartless eyes I saw when I first met him. His eyes right now screams love and care. Hindi ko maintindihan. Bakit kung tignan niya ako ngayon parang ako ang babaeng mahal niya? Na para bang ako lang ang babaeng nakikita niya sa buong buhay niya? Na parang ako ang buhay niya? And yeah, Amar. Anong language yan? Yeah, Amar? What's that, sir? Naguguluhan kong saad. He smiled at me at hinawakan ng ulo ko. When the right time comes, saka ko sasabihin. But right now, just feel what I want you to feel. He smiled again. Teka lang ha, kotang-kota na ako sa mga ngiti niya. Malapit na akong matunaw. Tumingin siya sa kanyang relo at sumimangot. He pouted and looked at me. I need to go to my office right now. Yeah, Amar. See you this evening. He kissed my forehead and left. He freaking kissed my forehead. Nanatili akong nakatinga roon at hindi makaalis. Dahan-dahan kong hinawakan ng mga labi ko. Wow, I'm smiling again. After all the pain I felt, ngumiti na naman ako. Ilang minuto akong parang baliw na nakangiti sa kinatatayuan ko nang tumunog ang aking Cherry Mobile na cellphone. Hawak-hawak ko naman sa kaliwa kong account ang bagong cellphone na binigay sa akin ni Sir. Tatay calling. Tay, napatawag po kayo. May problema po ba? Takang tanong ko. Ilang buwan na kasing hindi tumatawag si tatay. Puro text lang ang ginagawa niya. Dahil sayang sa load ngayong tumawag siya baka importanteng-importante. Kumabog ang dibdib ko sa hindi ko maipaliwanag na dahilan. Okay lang kaya sila? Anak, mabutit na sagot mo agad. May ginagawa ka ba ngayon? Pwede kong sabihin pagkatapos ng ginagawa mo. Umiling-iling ako sa sinabi ni tatay na parang nasa harap ko lang siya. Wala tay, may problema po ba? Mahahalata na ang kaba sa boses ko. Meron anak. Si Mark, nandito kaninang umaga at hinahanap ka. Lasing na lasing. Balita ko kasi anak, hindi raw siya ang tatay sa pinagbubuntis ng babae. Karma na niya yan. Natuod ako sa aking kinatatayuan. Bakit kung kailan okay na ako? Saka naman nagpaparamdam ulit. Baka kung kailan malapit na akong mabuo, saka naman siya babalik. Ano bang tingin niya sa akin? Laruan na pwede niyang iwan kung saan niya gusto? At babalikan kapag gugustuhin niya? Ganun po ba tay? I whispered. Oo nak. Nako, nagsisisi na yun kung bakit hindi kanya sinipot sa araw sana ng kasal niyo. Hahaha. Karma is real talaga. Pinatigil ko sa pagsasalita si tatay at dahan-dahang pinunasan ng luha ko. May gagawin pa ako. Mamaya na lang po. Mag-iingat ka riyan ha. Padadalhin kita kapag nakasahod na po ako. Hindi ko na siya pinagsalita pa at pinatay ko na ang tawag. Akala ko'y okay na ako. Hindi pa pala. I don't really get it. Bakit parang laging nakamasid sa akin si Sir? O baka assuming lang ako? Binuksan ko ang iPhone 12 na bigay sa akin ni Sir. Gagi, ang ganda. Parang ayaw ko na siyang gamitin kasi nakakatakot baka madumihan. Ano kayang pwedeng gawin dito? Makapag-Facebook nga. May account naman ako ng FB eh. Pero sobrang tagal na nakajejemon pa yung profile picture ko ron. Hindi nga akong gumawa ng FB ko na yun eh. Kundi yung tita kong galing Maynila noon. Naaalala ko pa naman ang password at email. Sinubukan kong buksan at mabuti naman at nabuksan ko. Ang daming notifications ha? Pero isa lang nakakuha ng attention ko. Fred O. Morales sent you a friend request. Halos napasigaw naman ako sa tuwa. Kaya kunot noong napatingin sa akin si Sir. Ngumiti ako sa kanya. Wala sir, hehe. Na-amaze lang po ako sa iPhone 12. Sorry, poor lang po kasi ako eh. Umiling-iling siya at pinagpatuloy ang pagkakape niya. I hope it's me. The reason why you're happy. Mahinang bulong niya, kaya hindi ko masyadong marinig. Ha? Yan na lang ang naging sagot ko at pinagpatuloy na ang pag-Facebook. Never mind. Continue what you're doing. Nagkibit balikat lang ako. Hi. Red O. Morales sent you a message. Halos namamatay naman ako sa kilig dahil sa message na dumating. Si Sir Red. OMG! Nag-reply naman ako kaagad. Hello po. Ang ganda ko bag-type. Shit, idol ko talaga ang sarili ko sa mga ganito eh. How are you? Ngumiti ulit ako sa reply niya.
I'm fine. How about you po? Ang cute na mga maliliit na parang mukha na bilog-bilog. Bakit ngayon ko lang nalaman na may ganito? Wala kasi to sa Cherry Mobile ko eh. You like using emojis? Ah, cute. You're so cute. Parang pumula ang pisngi ko sa nabasa. Nakakakilig naman pala to si Sir Red eh. Ay, thank you po. Ikaw rin po. Sabay send. Nakita kong nakasinla ang message ko, kaya nilagay ko na lamang ito sa mesa at naghugas ng pinggan. Hinintay kong mag-reply si Sir Rad, pero wala pa rin, kaya pinagpatuloy ko na lang paghuhugas ng pinggan. Kumakanta-kanta ako habang naghuhugas. Ewan ko pero parang ang saya ko ngayong araw. Pero nakakatakot maging masaya, kasi baka bukas matinding lungkot na naman ang magiging kapalit. Tapos na ako maghugas ng plato, pero wala pa ring reply si Sir Rad. Baka busy lang. Tatay calling. Kinapa ko ang bulsa ko sa ilalim ng apron at kinuha ang cellphone ko roon. Lumayo muna ako kay Sir at sinagot ang cellphone. Tay, may problema po ba? Takang tanong ko. Kahapon din kasi ay tumawag siya. Hello anak. Sorry napatawag ako kasi may problema tayo eh. Biglang kumabog ang puso ko sa narinig. Ano kasi ang problema? Bakit ngayon lang sinabi sa akin ni tatay? Ano ba yun tay? Saad ko. Si Mark anak. Ilang beses nang bumalik dito sa bahay. Tinatanong ko saan ang address mo at pupuntahan ka raw niya. Parang tumigil ang pagtibok ng puso ko dahil sa sinabi ni tatay. Bahagyang tumulo ang mga luha ko. Bakit ba kasi kailangan pa niyang bumalik? Ano ba ang kailangan niya? Pagod na ako sa kanya. Tay, maawa ka. Huwag mong ibibigay tay. Pagod na ho ko. Gusto ko na hong magpahinga sa kanya tay. Marahang bigkas ko. Sige anak, naiintindihan kita. Ako na ang bahala rito. Basta mag-iingat ka palagi riyan ha. Lagi mong tatandaan, mahal na mahal ka ni tatay anak. Ngumiti ako sabay tumango sa kanya. Mahal na mahal ko din po kayo tay. Bigkas ko at binaba na ang tawag. Humawak ako sa dibdib ko. Nararamdaman ko ang mabilis na pagtibok nito dahil sa balitang narinig. Bakit kasi may mga taong pilit nating ibinabaon sa limot? Pero pilit namang binabalik ng mga alaala natin. Yung taong akala mo, siya na talaga. Kasi ginawa mo siyang mundo. Pero ang totoo, ikaw pala ang talo. Dahil nahulog ka sa mga mabulaklak niyang mga salita. Binigyan ka niya ng motibo na kayo na talaga hanggang sa huli. Pero ang masakit na katotohanan, hindi pala ikaw ang gusto. Dahan-dahan kong pinunasan ng iilang butil ng luha, saka bumalik sa loob. Nagulat ako na makita kong hawak-hawak ni Sir ang iPhone at galit na galit siyang nakatitig dito. Nakita ko ring may nire-replyan siya. Dali-dali akong tumakbo sa tabi niya at kinuha ang cellphone at binasa kung ano ang ginawa niya rito. Red O. Morales. You're so fine. Danica Mercado. You asshole. I kill you. Red. Ha? Danica Mercado. Do not show your face again or else I'll kill you. Red. Lol. Danica Mercado. Lol your face. Stop chatting my wife, you idiot. Red. Is this you again? Haha. Dude, she isn't your wife. Dream on. Hanggang dyan na lang ang convo nila dahil bigla kong itong hinablot kay Sir Joaquin kanina. Tinignan ko siya ng masama. Sir, bakit mo pinakikialaman? Hindi porket friends na tayo ay papakialaman mo na ang gamit ko. I mean, gamit mo na binigay mo na sa akin. Aba, mali yun. Saad ko. Kainis to si Sir, nangingialam eh. Bakit mo kinuha? Hindi ko pa nga tapos replyan ng hayop na tang-inang yun. Nagulat ako sa straight na Tagalog na pagmumura ni Sir. Teka, si Sir ba tong kaharap ko? Stop chatting that bastard or else. I give you that phone not to flirt, Danica. He's really serious right now. Parang galit na galit siya sa mga nabasa niya. Bakit muna Sir? Bakit hindi ko na siya re-replyan ha? Tanong ko. Hindi naman kasi pwedeng basta-basta ko na lang i-ghost yung tao, di ba? Charot, hehe. Just do it. Huwag mo nang replyan. Frustrated na sagot niya. Bakit muna kasi? Kaunting kulit ko pa. Gusto ko lang naman talagang pikunin si Sir. Tumalikod siya sa akin at hinilot ang sintido niya na parang stress na siya sa akin. Sige ka, re-replyan ko siya kapag hindi mo sasabihin sa akin ang sagot. Hehehe, natatawa kasi ako sa reaksyon niya eh. Because I like you. At ayokong may ibang kukuha ng pansin mo bukod sa akin. He said and walked away leaving me speechless. What the fuck just happened? Tay, akala ko ba ikaw na ang bahala? Bakit alam niyang number ko rito, Tay?
Bakit? Ano ba talaga? I'm really frustrated right now. Kagabi may tumatawag sa akin. Hindi ko alam kung sino pero sinagot ko pa rin. It was Mark. Gusto niya akong puntahan rito para kunin. Mark was my boyfriend. Nagdesisyon kaming magpakasal dahil mahal namin ang isa't isa noon. Yung pagmamahal na akala mo kayo na hanggang dulo. Mayaman ang pamilya ni Mark at maimpluwensya. Ilang beses akong siniraan sa kanya na pinatulan ko lang siya dahil sa pera. But no, I really loved Mark. He was my first love. But things never go well for us. He left me on our wedding day. He left me for a girl. Nalaman kong niloko niya ako, matagal na, at nabuntis pa niya ang babae. I can still remember that unfaithful day. Ang araw kung saan ako nadurog ng husto. Ang araw na sinusumpa ko. Anak, ngayon ang araw ng iyong kasal. Masayang-masaya ako para sa iyo. Napaiyak ako sa sinabi ni nanay. Tumulo ang mga luha ko. Hindi ako lumuluha dahil nasasaktan. Lumuluha ako dahil masayang-masaya ako sa araw na to. Oo nga po, Nay. Masayang-masaya po ako. Maraming salamat sa inyong dalawa ni tatay, ha? I just can't stop sending my gratitude to them. Sila ang bumuhay sa akin at nagpalaki. Napakabuti ng mga magulang ko, kaya mahal na mahal ko sila. Nga nung pupunta na ako sa bagong chapter ng buhay ko, gusto ko silang pasalamatan sa lahat-lahat. Mamaya na tayo magdrama, anak, kasi kasal mo ngayon, dapat masaya ka sa araw na to. Niyakap ko si nanay at tumango. Nasa kotse kami ngayon papuntang simbahan. Kabang-kaba ko at the same time ay sobrang saya. Finally, matutupad na ang mga pangarap ko. Finally, makukuha ko na ang happy ending na gustong-gusto ko. The car stopped and grabe ang tibok ng puso ko. Humawak sa kamay ko si nanay at ngumiti sa akin. Nandito na tayo, anak. Kaya natin to, okay? Nandito lang kami ng tatay mo. Ngumiti ako sa kanya at tumango, sabay yakap ulit at dahan-dahang bumaba. Humawak na rin sa braso ko si tatay na bumaba na rin ang sasakyan. Dahan-dahang bumukas ang simbahan. Nakita kong nasa harap naghihintay si Mark na parang hindi mapakali. Baka kinakabahan lang siya. Pilit kong sinasabi sa aking sarili. Ngumiti ako kahit hindi masyadong halata dahil sa belong tumatabon sa mukha ko. Nasa kalagitnaan ako ng daan papunta sa altar nang maglakad si Mark palapit sa akin. Nagmamadali. Ngumiti ako dahil akala ko'y pupuntahan niya ako. Pero nagulat ako nang nilagpasan niya lang ako. Suminghap ang lahat. Nagsitayuan sila tumingin sa akin. Napatigil ako. Parang piniga ang puso ko sa sakit nang makita ko ang likod ni Mark na papalayo. Anong nangyari? Akala ko ba'y mahal niya ako? Bakit niya ako pinapahiya sa maraming tao? Bakit? Ang daming tanong sa isip ko. Pero ni isa, hindi ko rin kayang sagutin. Napaupo ako at nakita kong lumapit ang mga magulang ni Mark sa akin. Mabutit na tauhan ng anak ko sa'yo. Gold digger. Masayang-masaya akong umalis siya ngayon. Hindi kayo bagay ng anak ko. Hindi ko panansin ang nanay niyang nagsasalita. Nasasaktan ako sa nangyayari. Parang hindi ko kaya to. Nakakatakot maging masaya dahil hindi mo alam kung ano ang sakit na magiging kapalit nito. Mahal niya ako. Mahal ako ni Mark. Baka hindi lang muna niya gustong magpakasal, pero alam ko, mahal niya ako. Oo, mahal niya ako. Saad ko. Alam kong naririnig ito ng mama niya, pero wala akong pakialam kasi ang sakit-sakit. Hindi ko alam kung paano tatanggalin ang lahat ng sakit na nandito sa puso ko. You're wrong. My son doesn't love you. Kung mahal ka niya, bakit kanya iniwan dito, ha? Bakit kanya pinahaya sa maraming tao? No! Mahal ako ni Mark. Mahal niya ako. Humagulhol na lang ako. Hindi ko alam ang gagawin ko. Ang saya pa namin kanina eh. Ang saya ko pa dahil ikakasal na ako. Pero bakit ganito ang nangyayari ngayon? My son doesn't need you. Just move on and stop bugging him. Hindi kayo nararapat sa isa't isa, iha. Saad naman ang tatay niya bago umalis. Naramdaman kong may papalapit sa akin. Anak, anong sinabi nila sa'yo? Ang mga hayop na yon. Saad ni nanay. Unti-unti na rin nagsialisa ng mga bisita. Kasabay ang mga bulungan at halaka kanila. Alam ko namang unang-una pa lang, walang may gustong maging kami ni Mark dahil ang layo ng agwat namin. Ang yaman nila habang mahirap kami. Parang langit at lupa kami. Nay, di ba mahal ako ni Mark? Mahal niya ako, di ba? Umiiyak na sabi ko sa dibdib niya. Hindi naglaon na tumayo na ako. Naisip kong habulin na lang si Mark. Alam ko kasi na naguguluhan lang siya.
Oo, naguguluhan lang ang mahal ko. Baka bukas okay na kami. Tumakbo ako at hinabol siya. Pumunta ako kung saan-saan para lamang makita siya. Nakasunod din sa likod ko si nanay. Tinatawag niya ang pangalan ko pero wala akong pakialam. Gusto kong makita si Mark kasi alam kong naguguluhan lang siya. Anak, huwag kang tumakbo! Tumingin ako sa kabilang kalsada. May nakita akong kahawig ni Mark. Tatawid na sana ako para puntahan siya. Hindi ako tumitingin kung may mga sasakyan bang papatawid. Nagulat na lang ako nang may biglang tumulak sa akin at ang napakalakas na busina ng isang truck. Nagpunta ako sa gilid dahil sa malakas na pagkatulak sa akin at narinig ko na lang na may tumilapon sa likod ko. Doon ako natauhan. Please, hindi si Nana yun. Nanginginig na bulong ko. Hindi ko kaya kung si Nana yun. Dahan-dahan akong lumingon. Elena, hindi! Parang nawalan ako ng buhay nang marinig ko ang iyak ni tatay. Kahit masakit ang katawan ko, dahan-dahan akong naglakad papunta sa kumpulan ng mga tao. Nakita ko ang nanay kong duguan at nakahandusay sa lupa. Nay! Maawa ka! Huwag mo akong iwan, Nay! Nagmamakaawa ko! Yumakap ako sa katawan niya, kaya punong-puno ng dugo ang suot kong wedding gown. Ang sakit, sobrang sakit. Hindi ko alam na sa paghahabol ko sa taong mahal ko, nawala naman sa akin ang isa sa pinaka-importanteng tao sa buhay ko.